Isang biglaang tigil pasada ang ikinasa ng transport group na Manibela ngayong Biyernes. Ang dahilan ng grupo, hindi umano tumupad sa pangakong dialogo ang Department of Transportation kaugnay sa mga kahilingan ng mga tsuper hinggil sa PUV Modernization Program. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa March 24, 25 at 26 pa ang inaasahan sanang 3 araw na tigil pasada ng transport group na Manibela. Pero pagsikat pa lang ng araw ngayong Biyernes, March 21, iwinagayway na ng mga tsuper ng Manibela ang kanilang mga bandera sa paligid ng Monumento Circle, South Caloocan City para sa mas maagang tigil pasada. Ang dahilan, ang hindi umano pagtupad ng Department of Transportation sa pangako nitong agarang pagsasagawa ng dialogo kasama ang grupo, partikular na ang pagpayag ng ahensya na makabalik sa pamamasada ang mga tsuper na pawang hindi pa nagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV modernization. Yan ay kahit painatasan na kahapon ni Transport Chief Vince Dizon si Assistant Secretary for Road Transportation and Non-Infrastructure Jojo Reyes ukol sa dialogo imbes raw ang tigil pasada. Kasabay rin nito ang formal na pagtatalaga kay Attorney Antonio Inton Jr. bilang bagong tagapagsalita ng ahensya. Ito pong nangyari ngayon, biglaan lamang ito dahil nga inaasahan natin na magkakaroon ng dialogo bagong matapos itong linggo o matapos itong araw na ito, pero wala po sa ating pasabi. Depensa naman ng DOTR na nanatili pa rin namang bukas ang pinto ng bagong liderato ng ahensya para sa dialogo. Mismong ang tagapagsalita pangaraw ng ahensya ang tumatapik sa liderato ng Manibela para sa isang dialogo. Tugon na lang ng Manibela ang hinihintay. Ako mismo, we are extending our hand na magkaroon ng dialogue before noon Monday. Kaya lang, kung sila sinimulan na nila ngayon, hindi pa naman huli lahat. Diba? Hindi naman sila matatapos ngayon lang. So pwede pa rin na pag-usapan yan dahil yung mga hinaing nila, nandyan pa rin. Mahigit 1 buwan na kung talagang gusto niyang isuspend yung pagpapatupad ng PUBMP, makabalik kami sa biyahe na maging legal ang aming dokumento. Sigurado ako, gagawin niya yan. Pero dinidribble lamang kami, pinapaasa lamang kami. Kasabay ng ikinasang tigil pasada ay isang closed-door meeting na idinaos ng DOTR sa San Juan City ukol sa Public Transport Modernization Program kung saan imbitado ang liderato ng transport group na Piston. Pinag-aaralan na raw ng ahensyang baguhin ang naturang program sa loob ng 2 linggo. Dati sa datos ng bagong sekretary ay maliit na porsyento pa lamang ang talaga nag-consolidate. Mali yung inilabas ng DOTR at ng LTFRB nung ibang nakaraan. At batay sa pagtingin ng bagong sekretary ng DOTR, almost 43% pa lamang talaga yung nagko-comply sa programa ng PUBMP. Kaya may malaking batayan tayo na ipahinto mismo. Matatanda ang kinumpirma ni Dizon na kamakailan na 43% lang pala ang completion rate ng nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Taliwas sa 86% na naunang iniulat ni former Transport Chief Jaime Bautista at LTFRB Chairman Chofi Laguadis III. Tinotolongges nila kami, tinatarantado nila kami. Yan ang totoong sitwasyon ngayon. Panggagago pa rin ang ginagawa ng DOTR at LTFRB. Sa ngayon, tinatansya pa ng transport group na Manibela kung itutuloy nila ang kanilang tigil pasada sa weekend. Gayong marami sa mga commuter ay walang pasok ng Sabado at Linggo. Gayunpaman, asahan raw ang mas malawakang tigil pasada sa buong bansa ng 3 araw mula Lunes hanggang Miyerkules sa susunod na linggo. Bilang pangkondena ng grupo sa umano'y peking datos na inilabas ng Department of Transportation hinggil sa PUV Modernization Program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.